Ayun, JIP. Pasensya na kung matagal tayong nawala kasi nagbakasyon kami. Well anyways, tutuloy ko ang cash prize raffle natin. Announcement ay sa Sunday. Ito na ang bagong gagawin. I-share lang sa Facebook nyo ang upload natin at lagyan ng hashtag JD at hashtag JD Films. Itag ang Facebook page ng JD para malaman namin na nag-post kayo. Yun lamang, ganun kasimple. Cash prize raffle tayo sa Sunday. Yan lang ang requirements. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Manding. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Alas 5 ng hapon habang abala sa pagsisibak ng kahoy si Manding. Naagaw ang atensyon niya na may isang pamilya ang dumaan. Sa patuloy na pagtitig ng binata, napansin niyang mga bagong salta gawa ng magkakakilala ang mga tao sa lugar dahil bilang lang sa daliri ang nakatira dito. Nang makalampas sa tapat ng tahanan ay hindi na inusisa pa ni Manding. Kadalasan naman sa mga lumilipat sa lugar ay mga walang matirhan sa bayan. Libre lamang magtayo ng tahanan sa lugar dahil sa wala namang nagmamay-ari at may pahintulot din sa munisipyo. Maya-maya pa, nang matapos ang pagsisibak ay pumasok na ng tahanan para makapaghapunan. Anak, ay maaga pa lang. Anihin na natin ang mga gabi sa likod. Siguro, ilako na lang natin ang iba dahil napakadami naman nun kumpara lamang sa pangkonsumo. Wika ng ama ni Manding. Sumang-ayon naman ang binata dahil isa siya sa mga nakapagpalago ng pananim. Bukod sa mapagkakakitaan, paborito din talaga ng buong pamilya ang gulay. Kaya naman nang matapos ay kaagad na siyang nagpahinga dahil may pagkakaabalahan pa kinabukasan. Nang sumunod na araw, maagang nagsimula ang mag-ama sa pagkuha ng mga gabi. Habang nasa gitna ng ginagawa, biglang dumating ang ina ni Manding na may kasamang Ginoo. Ay, mamili ka dyan, Kitoy. Marami talagang gabi dito sa amin. Ay, siya nga pala. Ay, yan si Mandeng, anak ko. Siya naman yung asawa ko, yung isa. Wika ng ina ni Manding habang abala sa pag-aalok ng mga gulay. Napatitig naman dito ang binata dahil namukaan niya ang Ginoo. Maya-maya pa, naalalang ito ay isa sa mga kapamilya ng bagong lipat na mag-anak. Maayos naman ang itsura. Mukhang mabait. Kaya binalik na ng binata ang atensyon sa pagtabas. Sa buong pananatili ng Ginoong si Kitoy, naging maayos naman ang lahat. Binunot niya ang mga hinugot na gabi para itanim. Wala namang naging problema kina Manding dahil napakarami pang natira. Nang akmang papalis na sana ang Ginoo, dumating ang isang dalaga na nakapukaw sa atensyon ni Manding. Napakaputi nito na parang isang banyaga. May mapupulang labi at napakalumanay ng boses. Ayon sa pagpapakilala ni Kitoy, ito ang nag-iisang anak na si Karya. Wala namang ibang nagawa si Manding kung hindi ngitian ang dalaga at ngumiti naman ito pabalik sa kanya. Maya-maya pa, umalis na ang mag-ama habang si Manding naman hindi pa rin maputol ang pagtitig sa dalaga. O anak, mukhang alam ko na kung kanino tayo mamamanhe ka na. Paberong wika ng ama ni Manding. Dahil dito ay napayuko na lamang ang binata habang abot tenga naman ang ngiti.
Nagsimula na ang ama sa pagtali ng mga itinitindang gabi. Tumulong na rin si Manding at hindi kalaunay lumabas na ang dalawa at nagsimulang maglako. Gawa ng inubos ng isang kapitbahay ang tinda. Madaling natapos ang dalawa. Nagyaya naman ng ama ni Manding na pumunta muna sa nag-iisang bundok sa lugar upang manguha ng mga tuyong kahoy na magsisilbing panggatong. Pagkarating sa lugar, gano'n na lamang ang pagkabigla ng dalawa nang makita ang nag-iisang tahanan. Sa ilang taong pabalik-balik sa lugar, ngayon lamang nila ito napansin. Dala ng kuryosidad ay dahan-dahang lumapit si Manding. Ano? Gusto niyo bang pumasok sa bahay ko? Wika ni Kitoy. Dahil dito ay biglang napasigaw ang binata sa pagkabigla. Nang mabatid na si Kitoy ang nagsalita, napangiti na lamang ang binata. Agad namang niyaya ng Ginoo ang mag-ama na pumasok muna sa tahanan. Pagkapasok ay wala ng ibang natitigan si Manding, kung hindi si Maria na abala sa paghahanda ng merienda. Magmula ng araw na yun, palagi nang dumadalaw si Manding sa tahanan ni Maria. Hindi kalaunay umakyat na ng ligaw at hindi naman nabigo dahil nagustuhan din ito ng dalaga. Naging maayos at masaya ang pagsasama ng dalawa dahil ang mga magulang ni Maria ay walang tutol sa namuong relasyon ng dalawa. Madalas, nagkakasundo si Manding at Kitoy sa pagtatanim ng mga gabi. Isang hapon, may inabot na isang supot si Kitoy kay Manding. Binuksan naman kagad ito ng binata at nakitang mga tangkay ng gabi. Hindi mawari kung luto na ba dahil napakasarap ng amoy ngunit sariwang-sariwa ang itsura. O Manding, yan ang pagpapasalamat ko sa iyo sa pagtanggap at walang kondisyong pagmamahal mo kay Maria. Iulam mo sana yan sa hapunan niyo para naman matikman mo ang espesyal kong putahe. Wika ni Kitoy. Tumango naman dito si Manding at nagpasalamat. Matapos ay nagkaroon pa ng kaunting pag-uusap ang magkasintahan. Ilang minuto lang ay nagpaalam na si Manding. Isa sa kondisyon ng ama ni Maria, bago pa man mag-alas 6, umuwi na ang binata dahil hindi magandang gawain ang inaabot ito ng gabi sa tahanan ng dalaga. Pagkalabas ng bakuran, biglang napatras si Manding na may nakasalubong na matandang lalaki na halos tunawin siya sa pagtitig. Hindi ko alam, iho, kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero sa oras na makain mo ang dagta ng dalamong yan, walang mintis. Magiging aswang ka. Wika ng matandang lalaki sabay tapik sa balikat ng binata. Tumingin lamang dito si Manding, samantalang dumiretso naman sa paglalakad ang matanda. Gawa ng hindi naman maintindihan ang ibig nitong sabihin, naglakad na rin ang binata papauwi. Pagkarating sa tahanan, sumalubong naman ang ama at naitanong kung ano ang dala. Ngunit mariing tumugon ng binata na isa lamang itong basura. Sa puntong iyon, kahit papano ay nakaramdam ng takot si Manding dahil sa sinabi ng matanda. Kaya naman hindi na nito ginalaw ang dalang pagkain. Nang sumunod na araw, muling pumunta si Manding sa tahanan ng kasintahan. Ngunit batid nitong galit sa kanya si Kitoy. Pinabayaan niya na lamang at nanatiling mahina ang boses tuwing kinakausap si Maria. Nang magawi naman sa palikuran, nakasalubong dito si Kitoy. Kasabay nito, nag-abiso ang Ginoo na may pupuntahan sila pagsapit ng takip silim. Walang pag-aatubili namang sumang-ayon ang binata. 6:00 ng gabi, naglakad ang dalawa papunta sa maisan. Nang mahinto sa paglalakad si Kitoy,
Bigla na lamang nitong inikot ang leeg at unti-unting nanilisik ang mga pulang mata. Halos hindi na rin makahinga si Mandeng sa sobrang kaba dahil sa hindi niya maintindihan ang nangyayari. Inikot nito ang buong braso sa leeg ng binata. Alam kong hindi mo kinain ang ipinadala ko sa iyong regalo. Mandeng, isa ka sa mga pinapasok ko sa tahanan. Kaya hindi ako papayag na hindi ka maging kalahi namin. Wika ni Kitoy. Matapos ay binitawan naman ito ang binata. Sabay hugot sa 3 tangkay ng gabe galing sa bulsa. Isa-isa itong hinati sa gitna, kaya ganun na lamang ang dagtang tumutulo sa lupa. Muli nitong hinatak si Mandeng at hinawakan sa buhok habang nakatingala. Pilit na pinapasok ang mga tangkay sa bibig, ngunit hindi naman ito hinahayaan ng binata. Naalala niya ang bilin ng matandang nakasalubong. Kahit hindi naman nakatali ang mga kamay, hindi niya maigalaw sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa ay bigla na lamang naramdaman ang pagbagsak ng sarili sa lupa. Sa muling pagdilat ni Mandeng, diretso itong napatayo dahil sa nakitang nasusunog na ang buong bundok. Sa paglingon sa paligid, nabatid niyang nasa patag na siya kasama ang matandang lalaki na minsang nagbigay ng babala sa kanya. Kaya naman napatanong ito kung ano ang nangyari. Yan ay isa lamang sa mga nakatakdang mangyari para sa pagsugpo ng mga nilalang sa ating lugar. Siya nga pala, iho. Tawagin mo na lang akong Tandang Raha. Salamat din dahil sumunod ka sa bilin ko. Wika nito. Kagaya ng dati ay iniwanan lamang si Manding. Nang makaalis ang matanda, doon pa lamang pumasok sa isipan ng binata na kasamang nasunog ang tahanan nila Maria. Ngunit wala din naman siyang nagawa dahil sa napakalaki ng sakop ng apoy. Magmula ng araw na yun, hanggang sa lumipas ang 1 buwan, hindi basta-basta naapula ang apoy. Kung ano-ano ang sinubukan ng mga otoridad para patayin ito, ngunit ni isa ay walang nagtagumpay. Dahil sa pangyayari, naging usap-usapan naman sa pamilya ni Mandeng ang pagkawala ng pamilya ni Maria. Ngunit ni isang sunog na bangkay, walang natagpuan sa lugar. Ayon kay Mandeng, baka wala na talaga dahil maaaring naging abo ang mga ito. Sa puntong iyon, napakasakit ng nararamdaman ng binata dahil sa isang iglap lamang nawala ang kanyang kasintahan. Ngunit nilaan na lamang nito ang oras sa pagtulong na maapula ang apoy. Hanggang sa sumapit ang ilang araw, saka lamang huminto ang walang humpay na pagkasunog ng kabundukan. Dito na rin nag-umpisang matawag ang lugar na 7 Biyernes dahil sa araw ng Biyernes ito nasunog at sa ika-7 Biyernes din naapula. Sa paglipas ng panahon, lingid man sa kaalaman ng nakararami ang naranasan ni Mandeng, ngunit patuloy itong naniwala na si Kitoy ay isang aswang. Samantala, nanatili namang palaisipan kung nagkaroon nga ba siya ng kasintahang may lahing aswang. At higit sa lahat, kung tunay nga bang namatay ang mga ito sa apoy ng 7 Biyernes. Gumraduate ng kolehiyo si Josie bilang isang mamamahayag. Kalaunan ay nakapagtrabaho siya sa isang kilalang istasyon ng radyo sa kanilang bayan. Bagamat hindi pa siya ganap na host ng radyo, masaya naman siya na harapan niyang nakikita ang likod ng mga napapakinggan niya sa radyo noon bilang taga-alalay ng mga dokumento. Dahil baguhan pa lang siya, hindi maiiwasang maabuso ng mga katrabaho.
Pinapagawa sa kanya ang mga trabaho na hindi naman saklaw ng kanyang inaplayan katulad ng paglalampaso, pagsunod ng mga kalat ng katrabaho at magtimpla ng kape ng lahat. Marami pang pinapagawa sa kanya na hindi dapat niya trabaho, ngunit dahil ayaw niyang masira ang oportunidad na balang araw ay magiging parte na siya ng kumpanya, tiniis na lamang niya ito. Si Josie na rin ang pinapasara ng mga katrabaho sa istasyon. Bagamat trabaho ito ng gwardiya o kaya ng tagalinis, napag-isipan nilang itambak ang mga gawain sa bago. Bagamat labag ito sa kalooban ay tiniis na lamang niya ito. Gabi-gabi bago umuwi ay nililinis niya ang mga kalat, naglalampaso ng sahig, nagtatapon ng basura at rumuronda sa lugar upang masiguradong walang natirang tao sa loob. Paglipas ng 1 buwan ay doon na niya napagdesisyonan na tama na ang pang-aabuso. Umakyat siya sa tagapamuno at sinabi ang hinaing. Ganun ba iha? Ganun talaga eh. Sinasanay ka lang naman nila sa trabaho. Merong rason kung bakit ka nila ganyan tratuhin. Kung ayaw mo, pwede ka namang umalis. Hindi ito ang lugar para sa mahihina iha. Wika ng tagapamuno. Laking gulat ni Josie nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na hindi siya matutulungan ng tagapamuno sa problema. Kinuwento ng tagapamuno ang sumbong ni Josie sa mga katrabaho, kaya naman lalo siyang napag-initan ng mga ito. Mas dumami ang mga trabahong pinagawa sa kanya at inaasar pa siya ng mga ito na umalis na lang kung hindi niya kaya, dahil kahit saan siya magsumbong ay wala namang tutulong sa kanya. Umabot sa punto na hindi na kaya ni Josie ang magtrabaho. Dagdag pa dito ang hindi kaaya-ayang trato sa kanya ng mga katrabaho. Bagamat 6 na buwan pa lamang siya, ay desidido na siyang maghain ng resignation letter. Sigurado naman siyang ikakatuwa ito ng mga katrabaho. Matapos maiwan si Josie upang maglinis at magsara ng istasyon, hinanda na niya ang mga kagamitan upang bukas ay makaalis na siya agad. Nihanda na rin niya ang sulat upang siya ay makaalis na sa kumpanya. Habang naggagayak ay laking gulat niya nang makarinig ng ingay mula sa mga speaker ng istasyon. Bigla itong bumukas at nagpatugtog ng kanta. Agad pumunta sa silid si Josie upang mag-imbestiga at patayin ang sistema. Pagkatapos ni Josie ito gawin, ay tinignan niya muli ang kapaligiran bago patayin ang ilaw at isara ang pinto. Bago niya tuluyang masara ang pinto, ay nakakita siya ng anino ng tao sa loob ng silid. Nagulat si Josie dahil patay naman ang ilaw, kaya imposibleng makakita siya ng anino dito. Agad niyang binuksan ang ilaw ngunit wala naman ang anino. Pinatay niya muli ngunit nakita na naman niya ito. Pinatay niya muli ang ilaw at pagbukas niya muli ay merong bumulagang nilalang sa harap niya. Agad na patayo sa higaan si Josie, nanlamig ang mga pawis niya. Bagamat panaginip lang ang nangyari, ay hindi iyon naging hadlang upang matakot siya ng lubos. Pagpasok niya sa trabaho ay ganun pa rin ang trato sa kanya. Lumipas pa ang ilang mga araw at pagod na si Josie. Isang araw bago magsara ang istasyon, natigil siya sa paglilinis nang marinig niya ang anunsyo ng isang katrabaho. Amin pong pinuputol ang programa upang mag-anunsyo ng mahalagang balita. Mag-ingat po tayo mga kabayan dahil meron daw gumagalang nilalang dito sa bayan. Meron na itong 4 na nabiktima at 6 pa raw ang nawawala. Huwag po kayong uuwi, lalong-lalo na kapag mag-isa lalo't gabi. Inaabisuhan po natin ang mga kabayan na huwag magtiwala kung kani-kanino dahil hindi pa nalalaman ang pagkakakilanlan ng sospek. Maging mapagbatsyag at gamitin ang utak. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo. Wika ng taga-anunsyo at pinatay na ang sistema. Nakinig si Josie sa usapan ng mga katrabaho.
Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Merong mga missing persons report dito eh. 4 sa kanila yung natagpuang patay. Grabe yung lagay ng katawan ng Makita eh. Nawawala yung mga laman loob. Sabi ng iba, meron atang baliw na pumapatay ng tao. Malay natin kung aswang, di ba? Hinoo kayong dalawa oh. Naniniwala ba kayo sa mga ganyan? Sino ba naman kasi sa tingin mo yung gagawa ng mga karumal-dumal na krimen katulad ng ganun, di ba? Wala naman sigurong kapwa-tao na kayang sikmurain yung ganung bagay, no? Malay natin, di ba? Pero teka, Hoy Josie, magtrabaho ka nga. Nakikichismis ka pa. Bagal-bagal mo nang ang kumilos eh. Wika ng katrabaho at dali-daling naglikpit si Josie. Naiwan muli si Josie upang magsara ng istasyon. Habang naglalampaso ay nakarinig siya ng napakalakas na lagapak sa kabilang silid. Dali-dali niya itong pinuntahan kaya laking gulat niya nang makita ang tagapamuno na nasa loob pa ng istasyon. Nakagulat naman po kayo, tagapamuno. Akala ko ho may aswang na dito. Teka, gabing-gabi na ho Ano po bang ginagawa niyo dito? Kung ano man ang gagawin ko sa buhay ko, wala kang pakialam. Trabaho na lang ang atupagin mo, hindi yung buhay ng iba. Alam naman ng buong istasyon na meron ng asawa ang tagapamuno, ngunit nakikipagrelasyon pa rin ito sa isa nilang katrabaho. Chinichismis nila na palagi daw kasama ng tagapamuno ang tahimik nilang katrabaho. At dahil parehas na hindi pala kwento ang mga ito, ay inisip nila na maaring may ibang nangyayari sa kanilang dalawa. Umuwi na si Josie matapos niyang magsara ng istasyon. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga tao. Natagpuang patay ang sinasabi nilang karelasyon ng tagapamuno. Wakwak ang tiyan nito at nawala ang laman loob. Hindi makapaniwala ang mga katrabaho ni Josie, kaya naman nagdoble ingat ang mga ito. Sabay-sabay silang lahat kumain at umuwi para sakaling maengkwentro nila ang nilalang ay madami silang lalaban dito. Natawa na lang si Josie sa ginagawa ng mga katrabaho. Ultimo pagpasok sa banyo ay kailangan pa na magkakasama sila dahil sa takot na maaring sa kubeta sila mabiktima. Isang gabi, pinatawag ng tagapamuno si Josie. Sa loob ng madilim na opisina ng tagapamuno, mayroong matatagpuang napakalaking bintana. Kitang-kita ang malapit ng bumilog na buwan. Hoy Jessie, maupo ka nga. Hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala. Meron ka bang pamilya dito sa bayan? Syempre naman ho, meron. Sa kanila ko nga po pinapadala lahat ng kita ko eh. Kung ganun, ibig sabihin nun, kung sakaling mawala ka pala, may mga maghahanap sa'yo, no? Agad na kinabahan si Josie sa kakaibang mga katanungan ng tagapamuno. Gagawa na sana siya ng dahilan upang makaalis na, ngunit biglang humakbang ang tagapamuno palapit sa kanya. Mula sa dilim ay biglang nasinagan ng ilaw ng buwan ang katawan nito. Napaatras agad si Josie at nabalot siya ng takot. Biglang lumabas ang mga pakpak ng tagapamuno at nanlisik ang mga mata sa ilalim ng bilog na buwan. Kasing itim ng uling ang balat niya. Mayroong kakaibang langis na lumabas sa kanya at napakasangsang ng amoy nito. Humaba din ang mga kamay at kuko, pati na rin ang mga binti at braso. Tumalas ang mga ngipin at biglang humaba ang dila. Agad siyang tumakbo at tumalon sa bintana. Agad siyang hinabol ng tagapamuno at panaliwanag nito na matagal na niyang hinahanap ang aswang. At nang mamatay ang kanyang pinsan na tumutulong sa kanya sa paghahanap, doon daw niya natukoy na katrabaho pala nila ang aswang. Mabilis na tumakbo si Josie, ngunit kalaunan ay nahabol siya ng tagapamuno. Gamit-gamit ang kuko ay pinutol nito ang ulo.
Sinunog ng tagapamuno ang labi ni Josie. Kailangan niyang masiguro na hindi aalingasaw ang amoy ng aswang upang hindi maalerto ang mga kamag-anak nito na mabuti na lang at sa ibang lugar nakatira. Kinabukasan ay pinagbigay alam ng tagapamuno na umalis na sa trabaho si Josie gamit ang resignation letter na matagal niya niyang balak iabot. Hindi na raw kasi niya kaya ang trabaho. Bagamat na konsensya ng bahagya ang mga ito, hindi na lang nila masyadong pinagtuunan ng pansin ang pag-alis ni Josie. Ganun naman talaga kasi ang tradisyon sa istasyon nila. Kailangan pahirapan muna ang bagong pasok dahil bilang mamamahayag ay hindi maiiwasang makakaengkwentro talaga sila ng mga hindi kaaya-ayang tao. Kaya kailangan masanay sila at malaman kung paano makitungo sa mga ganong klaseng ugali. Nalungkot sila dahil konti na lang sana ay magiging ganap na parte na ng kumpanya si Josie. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay si Josie pala ang nilalang na kinakatakutan nila. Nagtungo sa opisina ang tagapamuno. Naglabas siya ng isang kahon ng punong-puno ng mga dokumento. Nilagay niya doon ang dokumento ni Josie kasama ng iba pang pagkakakilanlan ng iba pang aswang sa bayan. Ay nako, dati ko pa gustong kalimutan to eh. Pero oras na siguro para sugpuin ang mga halimaw sa gabi. Yo JIP, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JDFilms para sa mga raffle natin na cash prize at i-share din sa Facebook nyo. Itag ang Facebook page ng GD. Yun lamang, maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod na kwento. Paalam.